Hi guys, magandang araw sa inyo lahat and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, mag-share na naman ulit ako sa inyo na panibagong update related pa din dito kay Sitaw. So noong pong May 9, 2024, naglabas po ng panibagong update si Sitaw. So ang announcement po na ito, so basahin po natin kung ano pong nasa screen. So kung gusto nyo din pong panoorin ang video na ito kung medyo mabilis, so i-post nyo na lang po para mas mabasa nyo din and then maintindihan nyo po ng mabuti. So there's Sitaw PAM. In order to comply with local tax policies and enhance user KYC information, we will be implementing an update that requires user to provide their personal tax identification number when making withdrawals. So ito pong first part pa lang dito sa announcement ni Sitaw, ito na po yung pinakamahalaga. So simula po nung May 9 onwards, bago po tayo makakapag request withdrawal sa ating mga account, kailangan na po muna natin mag-provide ng personal tax identification number or TIN number para makapag-request withdrawal. So kung ikaw po wala ka pa pong TIN number, so pwede ka pong kumuha sa any branch ng BIR. So ang pagkakaalam ko, meron din pong pwede pong kumuha ng TIN number online. So manood na lang po kayo dyan ng ibang tutorial dito sa YouTube. I'm sure meron kayong makukuhang tutorial dyan. So maganda itong pagpo-provide ng tax identification number kasi if ever man na yung account nyo na-hack, so hindi po marirequest withdrawal nung nag-hack yung perang meron kayo dun sa account nyo kasi kumbaga parang mas pinapatibay pa po yung KYC information security dito sa ating mga account ni Sitaw. So ang ibig sabihin po yung KYC ay Know Your Customer. So kung ibang tao po yung humahawak ng account nyo dati dahil na-hack, so hindi niya po mawi-withdraw yung amount na nandun sa account nyo. So yun po yung kagandahan nito. So hindi naman po nag-i-stricto si Sitaw. So sumusunod lang po si Sitaw sa kung ano man ang regulation dito sa Pilipinas. So this measure is in line with the tax regulation in the Philippines, is in aim at ensuring the legality and compliance of our platform operation as well as safeguarding the interests of our users. So ito na nga yung minention ko kanina lang. So ito pong ginagawa ni Sitaw ay sumusunod lamang po sa tax regulation dito sa Pilipinas kasi naandito po sa Pilipinas si Sitaw. So ang gagandahan din ito, ito na nga yung safeguarding the interest of our users. So mas maganda ito kasi mas masisecure ang ating mga account. This feature will be updated at 9 a.m. tomorrow. So itong announcement nga na ito, simula po ito nung May 9, 9 a.m. tomorrow. So ibig sabihin yan, May 9, 9 a.m., ito na po yung nag-update na po yung website ni Sitaw. So kung saan pwede na pong makapag-fill up ng form na makapag-provide ng TIN number dito sa platform. So mamaya ipapakita ko po kung paano ba or kung saan ba pwedeng i-fill up itong tax identification number gamit ang application ni Sitaw. So yung mga nakaraang araw kasi nung bago pa lang, so sa website pa lang pwedeng mag-fill up ng form. So ipapakita ko kung sa application ni Sitaw kung saan ba siya ipinifill out. Sitaw guarantees that this information is absolutely encrypted and will only be stored in Sitaw local data center or integrated with government system in the Philippines. Please rest assured that security of your information is our top priority. For user outside the Philippines, your information will be kept completely confidential. So, ibig sabihin lang nito, binibigyan tayo dito ng
assurance ni Sitaw na information na ipoprovide natin dito sa platform ay hindi po ito isi-share sa ibang tao. So, wala pong ibang makakita dito. So, ang makakita lang nito ay yun nga, si Sitaw. And then dito sa uh, i-store ito sa government system dito sa Pilipinas. So, wala pong ibang makakapagbasa niyan. Yun po yung binibigay na assurance sa atin ni Sitaw. So, dito naman sa sumunod, we currently only collect tax identification numbers and we will not deduct any tax. So, should you have only any question or request assistance, please do not hesitate to contact our customer service team. We are here to assist you every step of the way. So, ibig sabihin lang nito guys, pinapag-provide lang tayo dito ng tax identification number ni Sitaw pero hindi po tayo dito madidedakan ng any tax sa ating mga account. So, ibig sabihin lang siguro nito para patunay lang na lahat ng nagiging seller dito kay Sitaw ay lahat na Pilipino. So, ang alam ko kasi hindi pwedeng maging seller dito kay Sitaw yung mga foreigner na wala kang any valid ID issued by our government. So, hindi ka pwedeng maging seller dito kay Sitaw. So, ayan, we appreciate your trust and support in Sitaw platform and we are committed to delivering a superior service and experience for all our users. So, ayan lang. Ayan yung mga sumunod. Kung may concern kayo related dito sa announcement ni Sitaw, so kontakin nyo na lang yung support-ph at sitawmail.com. Yan yung email address na pwede nyong kontakin. And then, thank you for your understanding and cooperation. Best regards, Sitaw team. So, yan yung panibagong update ngayon na Sitaw. So, ngayon, punta tayo sa application ni Sitaw. Ituturo ko ngayon kung saan ba pwedeng i-fill out yung sinasabi kong tax identification. So, itong application ko pong gamit ay updated na po ito. Kung luma po pong apps ni Sitaw yung gamit nyo, i-update nyo na po. And then, para ma-update po natin yan, ma-fill up nyo yung tax identification number, punta tayo dito sa account. Sundan nyo na lang. And then, punta dito tayo sa, yan, click nyo lang yan, wallet. And then, click wallet. And then, sumunod, click nyo din ito ulit, yan. Send withdrawal request. Click natin yan. So, wait lang guys. Ayan. Ito po yung i-click nyo guys. Nandito na tayo sa wallet. Ayan. Click nyo yung add tax info. Ayan. Click nyo yan. Dito, ipoprovide na natin yung mga information. So, ayan. Click nyo na lang yan isa-isa. And then, alam ko meron naman bawat isa sa atin meron tayong mga ID. And then, yun nga. Kung meron na tayong tax identification number. So, pili na lang kayo dyan. Yun, kung Philippine citizen, confirm nyo na lang. Ayan. Kung anong ID meron kayo, po-provide nyo yan. Pili na lang kayo dyan. So, sa akin kasi hindi pa ako nakakapag-fill up dito. And then, pag pumili kayo dito ng ID, dito sa ID type, kung ano pong ID number yun din ipoprovide nyo dito. So, ayan. Last name nyo, and then given name, middle name, and then yun nga, phone number, at yung dito sa, ito na nga yung pinaka-importante guys, yung tax number. So, ayan. And then dito sa province name, dito sa, ayan. Ang ilalagay nyo lang itong address. So, kung ano po yung address na nakalagay sa
ID nyo. Yun na lang po ang ilagay nyo para isang address lang yung pagbabasihan ni Sitaw sa pag-check ng inyong tax number dito. Yung mga may asterisk na pula, so kailangan natin yan i-fill out. So, province name, city name, ayan, street address, and then postal code. So, ayan. And then, pag tapos na kayo mag-fill out, yan, click na lang itong save. So, ayan. Click mo na lang yung save, guys. Ayan. Click nyo na lang save. And then, magsisave na siya automatic. Hindi ko pa na-try kung every time bang withdrawal, paulit-ulit tayong magpo-provide ng ganito. So, yun ang hindi ko pa masasabi sa ngayon kasi hindi pa ako nakakapag-fill out. So, siguro naman, isang beses lang tayong magpi-fill out ng form na to, and then sa mga succeeding na withdrawal natin, ganun na lang ulit kasi automatic naman siguro yan, magsisave na siya dito sa ating mga online store. So, ayan lang yung gusto kong i-share sa inyo sa ngayon. I hope na i-share ko sa inyo yung bagong update ni Sitaw. So, ayun lang yung may i-share ko sa ngayon. Paulit-ulit na. So, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please consider like and hit the notification bell para updated kayo dito sa aking mga videos na ina-update related pa rin dito kay Sitaw. So, kung gusto nyo mag-join dito kay Sitaw, nasa description and comment section yung aking referral link. So, update nyo na lang and then i-message mo ako kung nag-register ka gamit ang referral link ko para ma-guide kita kung sa journey dito kay Sitaw. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo. God bless.